ug dinhi ning atong tulumanon. Inyong masayran ang kamaturan kay sa kamaturan. Magandang araw mga kapuntos. Welcome naman sa ating punto per punto. At may kasabihan po tayo, ignorance of the Bible is ignorance of Christ. At kasama natin muli si Kapuntos Brother Jando Culango Alabado at si Brother Edgar Laugan ang nagdadala sa inyong magandang katanungan. Magandang araw mga kapuntos. Father, mayroon pong katanungan galing kay CJ Jenner. May pahintulot ba ng Diyos ang pagdarasal ninyo ng Hail Mary? Ano po ba ang inyong kasagutan? Maraming salamat Brother Edgar at sa ating mga mahal na kapuntos na walang tigil na sumusubaybay sa ating araw-araw na punto por punto. Ito po ang direktang sagot sa magandang katanungan. Meron talagang pahintulot ang Diyos na magdasal tayo sa Hail Mary. Pero bago natin sagutin yan sa mga talata na ating ilatag ngayon, atin munang i-establish na itong Hail Mary full of grace ay galing po ito sa bibig ng anghel ng Diyos. Atin munang babasahin ang Luke chapter 1 verse 28. And the angel being come in said unto her, Hail, full of grace, the Lord is with thee, blessed art thou among women. So, kita ninyo mga kaibigan, galing pala ito sa bibig ng anghel. Anong sabi ng anghel? Hail, full of grace, the Lord is with thee, blessed art thou among women. So, kita ninyo, pati ang anghel sumasali na sa pagsabi, you are blessed among women. Ngayon, sa pagdalaw sa ating mahal na ina, sa kanyang pinsan na si Santa Isabel. Ano ba ang sinasabi ni Santa Isabel? Luke chapter 1 verse 41 hanggang 42. Ito nakasulat. And it came to pass that when Elizabeth heard the salutation of Mary, the infant leaped in her womb, and Elizabeth was filled with the Holy Ghost. And she cried out with a loud voice, and said, Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb. And whence is this to me that the mother of my Lord should come to me? Sa inyo napakinggan ang pahayag ni Santa Isabel. Kita ninyo mga kaibigan, inuulit na naman ni Santa Isabel ang salita ng anghel. Blessed are you among women. So, hindi lang anghel ang nagsasabi na si Mary ay blessed, pati na si Santa Isabel. Ano naman ang response sa ating mahal na ina sa pahayag ng anghel at ni Santa Isabel? Ito ang nakasulat sa Luke chapter 1, verse 48. Pakinggan natin ang salita sa ating mahal na ina. Because he hath regarded the humility of his handmaid, for behold, from henceforth all generations shall call me blessed. So, kita ninyo mga kaibigan, all generations shall call me blessed. Ang buong mundo ngayon, mga 7 billion ang ating population. Hindi lang sa mga 7 billion. Lahat tayo, from the past, present, and the future. All generations shall call me blessed. Ang anghel, tumatawag na sa mahal na ina, blessed are you among women. Si Santa Isabel, nagsasabi na, blessed are you among women. At ang ating mahal na ina, nagsasabi sa atin, all generations shall call me blessed. At dahil tayong mga Katoliko ay kasali sa bayan ng Diyos at kasali sa buong pamilya ni Kristo, ating tinupad at ginanap ang salita, ang wika mismo ng ating mahal na ina. At dahil mayroong authority ang simbahan, ano po ba ang sabi ni Kristo sa kanyang unang mga pangulo sa simbahan? Sa Matthew chapter 16 verse 18. Ito nakasulat. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot din sa langit.
So, inyong napakinggan mga kaibigan. Merong related text sa bago lang ni Brother Jando. Atin munang babasahin. Mateo 18:18. Ito nakasulat. Ito po ang mababasa natin sa 18:18. Tandaan ninyo, anumang ipagbawal ninyo dito sa lupa ay ipagbawal din sa langit. At ang ipahintulot nyo dito sa lupa ay ipahihintulot sa langit. So, kita ninyo mga kaibigan, ang simbahan pala ay naka-receive ng authority. At klarong-klaro, linaw na ang ipinagbabawal ninyo dito sa lupa, ipinagbabawal ko din sa langit. Ang ipinahintulot nyo dito sa lupa ay ipinahintulot din sa langit. So, kita ninyo mga kaibigan, dahil ipinahintulot ito sa inang simbahan. So, walang duda, no, na ipinahintulot din ito sa langit. Unless, no, hindi totoo ang sinabi ni Kristo. Unless, nagsisinungaling si Kristo sa kanyang sinasabi. At, alam naman natin na si Kristo ang, He is the way, the truth, and the life. Amen. Siya talaga ang katotohanan. So, dapat makinig tayo sa pamagitan po ng simbahan. Atin munang babasahin ang pahayag, chapter 2, verse 7. Ito ang nakasulat. Ang lahat ng may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. So, ang ating na-highlight dito, dapat tayo makinig. Saan? Sa banal na Espiritu. Saan? Sa pamagitan ng iglesia. Sa pamagitan po ng kanyang simbahan. Bakit tayo makikinig? Dahil merong authority ang simbahan. At sa pakikinig natin sa simbahan, matanggap natin ang walang hanggang karunungan ng Diyos. Atin mo nang mabasahin ang Efeso chapter 3 verse 10. Ito ang nakasulat. Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng iglesia ay maipakilala ngayon sa mga pinuno at mga may kapangyarihan sa sangkalangitan ng walang hanggang karunungan ng Diyos na nahahayag sa iba't ibang paraan. So, kita ninyo, no, linaw na linaw po. Malinaw pa sa sikat ng araw na pinahintulot ng simbahan ay 100% pinahintulot ito ng ating Panginoong Hesukristo sa langit. Yan po ang punto por punto na sagot natin galing sa ating mahal na taga-subaybay. Fight, P. Maria, Tatak CFD with a humble heart. Ug inyo nang nabati ang mga kamatuoran dinhi ning atong tulumanon. Kay sabay kamatuoran. Ako lang hinaot nga daghang kamog nakatunan. Daghang salamat.